Ha 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 ha. Vanessa, huwag kang umasta na panalo ka na dahil bilog ang mundo. Hindi ko pipilitin na maniwala si Miguel sa akin at huwag mo na rin akong pigilan na lumapit sa pamilya ko, lalo na sa anak ko at kay Miguel. Hindi mo bitawan ang mga pag-aari ko, di ba? Hindi mo rin ako mapipigilan na lumapit sa mga mahal ko. At tandaan mo, Vanessa, nakuha mo lang si Miguel dahil sa pagpapanggap mo na ako. Pero kung hindi mo ginagamit ang mukha ko, mamahalin ka ba niya? Halos isumpa ka kanya pati pangalan mo eh. Di ba? Isa kang desperada at magnanakaw ng mukha. Nakakahiya ka. Nagtatago ka sa mukha ko dahil kahit kailan, hindi mo makukuha si Miguel. Sa mukha mo, lumapit si Vanessa kay Talea at tinaas niya ang kanyang isang kamay para sampalin sana si Talea. Pero umatras si Talea. Ha 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 ha, bakit Vanessa? Napipikon ka na ba? Sasampalin mo ako at baka nakakalimutan mo na pinagbabawalan na kita, nasaktan ako. Kotang-kota ka na Vanessa. Inagaw mo na ang lahat sa akin. Kaya wala kang makukuha pa sa akin ngayon dahil sa oras na ipapatay mo pa ako o pagtangkaan mo ang buhay ko, ikaw ang number one suspect. Kasi ikaw lang naman ang naging kaaway ko. Kaya huwag kang tonta. At ito pa Vanessa, ilagay mo sa makitid mong utak na kasing liit ng munggo. Lahat ng inagaw mo sa akin ay babawiin ko. Ang anak ko, ang mga magulang ko, at lalong-lalo na si Miguel. Ibabalik ko siya sa tunay na nagmamay-ari ng kanyang puso. At alam mo ba kung sino yun, Vanessa? Ako! Seryosong saad ni Talea. Subukan mo lang, Talea. Kung kailangan, papatayin kita. Papatayin kita ng paulit-ulit. Gagawin ko yun. Mawala ka lang sa mundo. Sigaw ni Vanessa. Miguel, bakit mo hinahayaan na makalabas-pasok sa loob ng opisina natin si Vanessa? Anong gusto mong palabasin? Naabsuelto na siya sa pagkidnap at sa muntik niyang pagpatay sa akin. Kung hahayaan mo siya na malayang paghalagala dito sa labas, ako na ang gagawa ng paraan para maipakulong siya. Talea, wala kang gagawin hanggat hindi pa napapatunayan kung sino ang totoong Talea. Hindi mo siya pwedeng ipakulong dahil wala kang ebidensya na nagtuturo na siya si Vanessa at sinadya kong nandito siya para malaman ko kung sino ang totoong Talea sa inyong dalawa. Seryosong turan ni Miguel. Bakit Miguel, hindi ka ba naniniwala sa akin? Bakit? Kailangan pa ba na nandito siya? Ayaw ko makita ang babaeng yun. Dahil sa tuwing makikita ko siya, bumabalik ang takot ko Miguel. Talea, kailangan para babantayan ko ang mga kilos niya at bakit ganyan ka kung makareact? May ginawa ba? May ginagawa na kami Vanessa. Nag-iipon na kami ng ebidensya bago tayo kumilos. Dapat may sapat tayo na ebidensya. Kaya kunting tiis na lang. Mabibigyan din natin ng justice ang lahat ng nangyari sa'yo. Saad ni Miguel. Anong ibig mong sabihin Miguel? Meron nang magpapatunay kung sino ang totoong Talea? Meron na Talea, kaya huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa lahat, okay? Makukulong si Vanessa at gagawin namin ang lahat para mahatulan siya ng habang buhay na pagkakakulong. Hindi ako papayag na makalabas pa siya ng kulungan. Kung totoo na ikaw si Talea, huwag kang matakot. Relax ka lang. Seryosong saad ni Miguel. Kinabahan si Vanessa sa sinabi ni Miguel, kaya biglang pumasok siya sa restroom at tinitingnan niya ang kanyang sarili sa salamin. Natakot siya dahil hindi niya alam kung anong klaseng investigasyon ang ginawa ni Miguel. No, hindi ako pwedeng makulong. Kailangan kong malaman kung ano ang ginagawa ni Miguel. Saad niya sa kanyang sarili. Pag-uwi nila ni Miguel at Vanessa sa mansyon, nakita nila si Chantal at Lester na naglalaro. Masaya si Miguel nang makita niya kung gaano ka-happy si Lester mula nang kasama nito si Chantal. Tumakbo si Lester papunta kay Miguel at humalik ito sa pisngi ni Miguel. Daddy, ang saya po namin ni Tita Chantal. Naglalaro po kaming ng basketball, Daddy. Halika, Daddy.
Sali po kayo sa amin. Saad ni Lester at hinila si Miguel. Baby, Lester, magbibihis lang ako ha. Babalik ako agad. Pagkatapos nakangiting saad ni Miguel. Nakasimangot naman si Vanessa na parang gustong manakit dahil sa galit. Habang nasa taas si Miguel, lumapit si Vanessa kay Chantal at Lester. Yaya, kunin mo nga si Lester. Dalhin mo sa kanyang kwarto. Paliguan mo, baka kumapit ang mikrobyong galing sa katawan ng kriminal na yan. Mami, naglalaro po kami ni Tita Chantal. Saka walang mikrobyo si Tita Chantal. Yaya Karina, kunin mo po muna si Lester. Sabi galit na sigaw ni Vanessa. Tumigil ka, Vanessa. Huwag mo naman takutin ang bata. Nag-i-enjoy siya, di mo ba nakikita? Masaya siya sa ginagawa namin. Ako pa ngayon ang mayroong mikrobyo, Talea. At ikaw ang mayroon dyan sa katawan mo. Anong meron dyan sa katawan mo? Bakit hindi ka matabla ng hiya o sadyang nakasanayan mo na ang ganyang ugali? Yaya Karina, dalhin mo si Lester sa taas. Ayaw kong makarinig ng masamang pananalita ang bata, saad ni Chantal. Dinala ni Yaya Karina si Lester sa taas. Pagpasok ni Yaya Karina at Lester sa loob ng bahay, agad na lumapit si Vanessa kay Talea. Wala ka bang hiya? Ginagawa mo na habi ang pakalat-kalat dito sa mansyon, saad ni Vanessa. Ikaw ang walang hiya, Vanessa. Sa lahat ng panluloko mo, sinungaling ka. Pinaniwala mo ang mga tao sa paligid mo na ikaw si Talea. Pero alam mo ba na hindi ka magwawagi? Hindi mo kayang panindigan ang mukha ko, Vanessa. Bakit naman hindi? Ako ang kinikilala nilang Talea, kaya ako ang may karapatan sa mukha mo. At ikaw, hanggang tingin ka na lang manunod at maiinggit dahil sa katabi ko si Miguel sa kama. Masakit ba, Talea? Kaya kung ako sa'yo, umalis ka na dito. Singhal ni Vanessa. Hindi ako naiinggit sa'yo, Vanessa. Ang isang babaeng katulad mo, hindi nire-respeto. Kahit kung kuhang-kuha mo ang mukha ko, pero ito ang tandaan mo. Magkaiba tayo ng ugali. Kasi alam mo, ako hindi makapal ang mukha ko. Mayroon akong respeto kay Miguel. Kahit minsan, kahit nasasaktan ako, hindi ko sinisigawan si Miguel. At higit sa lahat, may respeto ako sa sarili ko. Singhal ni Talea. Natawa si Vanessa sa sinabi ni Talea. Respeto? Ha ha ha, Talea. Sinisiksik mo ang sarili mo dito sa mansyon tapos sasabihin mo, may respeto ka sa sarili mo. Saan bang utak mo? Sa talampakan ba, Talea? Pang-aasar ni Vanessa kay Talea. Bahay ito ni Mami Violeta. Mami ni Miguel si Mami Violeta. At pinakasalan ako ni Miguel sa simbahan. Mayroon kaming anak at ang anak namin na si Lester. Ang tagapagmana ng pamilyang ito at ako ang mami ni Lester. Ngayon, Vanessa, sino ang sinisiksik ang sarili? Ako ba o ikaw? Tanong ni Talea kay Vanessa. Kahit ano pang sabihin mo, Talea, panalo ako at talo ka. Dahil kahit anong putak pa ang gawin mo, ako si Talea at ikaw si Vanessa. Kaya kung ako sa'yo, magtatago ka na dahil malapit ka nang ipakulong ni Miguel. Mabubulok ka sa kulungan, Talea. Sige lang, Vanessa. Tingnan natin kung sino ang mabubulok sa kulungan. Mabuti akong tao, Vanessa, pero ginawa mo akong ganito. Tinuruan mo ako ng magandang asal ng mga magulang ko. May takot ako sa Diyos at hindi marunong manakit ng kapwa. Bakit ikaw, Vanessa? Kulang na kulang ka sa aruga. Nakuha mo man ang mukha ko, pero ang ugali ko nasa akin pa rin. Ang ugali ko na hinahanap-hanap ni Miguel sa'yo pero hindi niya makita. Kulang ka sa aruga. Lahat ng kapangitan ng ugali nasa lumo. Singhal ni Talea kay Vanessa. Ha, ganun ba, Talea? Magandang asal ba ang mang-agaw ng boyfriend? Akin yan si Miguel noon, pero pumasok ka sa mundo namin at ginulo mo kami, singhal ni Vanessa. Boyfriend mo pa si Miguel noon, nakikipag-sex ka na sa boyfriend kong si Nathan. Sino ngayon ang masama? Ang ugali sa atin, Vanessa. Akala mo hindi ko alam na nilalandi mo si Nathan nung una tayong nag-meet sa restaurant. Hindi ako bobo, Vanessa. Malandi ka. Ang akala mo, ikaw ang inaapi. Pero ang totoo, ikaw ang unang nanluloko. Kaya huwag kang magmalinis. Dahil alam mo sa sarili mo na ang dumi-dumi mo. Galit na singhal ni Talea kay Vanessa. Galit na galit si Vanessa at halos gusto niyang sakmalin si Talea. Nanonood lang sa balcony si Miguel
at Violeta. Naririnig nilang dalawa ang pinag-uusapan ni Vanessa at Talia. Hayop ka, Talia. Makita mo kung anong gagawin ko sa'yo. Kung ako ikaw, umalis ka na dito habang humihinga ka pa. Ginugulo mo ang buhay mo mula pa sa umpisa. Kung ginagawa ko ito sa'yo, karma mo ang lahat ng to, kaya wala ka ng karapatan sa mukha mo. Tanggapin mo na lang na ikaw si Vanessa. At huwag mo nang guluhin ang buhay ko, galit na tura ni Vanessa. Excuse me, Vanessa. Kayo ang pumasok sa mundo ko noon. Tahimik kami ni Nathan. Pero pinilit nila ako na pakasalan si Miguel. Pero alam mo, umatras na sana ako, di ba? Pero pati boyfriend ko, pinapatos mo. Daig mo pa ang sangpokpok. Bastos, walang delikadesa, at walang respeto sa sarili. Naaawa ako sa mukha ko, ginagamit mo sa kalokohan mo. Isa kang virus, Vanessa. Dapat sa'yo sinusunog sa impyerno. Buhay ka pa nga, pero nasusunog ng kaluluwa mo sa impyerno. Sa bagay, ang mga katulad mo, na kulang sa aruga, normal lang na manggulo ng pamilya. Pero sana, kahit minsan naman, magkaroon ka naman sana ng hiya sa iyong katawan. Mahiya ka naman sa image ko na sinisira mo. Kasi gamit mo ang mukha ko. Ang ibig mong sabihin, bumalik na ang memory mo, Talia? Tanong ni Vanessa. Nagulat si Talia dahil sa kanyang mga sinabi. Nadala siya sa kanyang galit kay Vanessa. Natulala si Vanessa at tinitigan niya si Talia. Hindi, Vanessa, kasi kitang-kita naman kung anong klaseng hayop ka eh. Meron akong naalala pero hindi lahat. Pero dahil ikaw ang pumatay sa akin at huling nakikita ko, kaya siguro naalala ko ang mga nakaraan ko. Palusot ni Talia. Hayop ka, Talia, hayop ka. Lumayas ka na dito bago pa kita mapatay. Sasampalin sana ni Vanessa si Talia, pero nasalo ni Talia ang kamay ni Vanessa. Oops, hindi na kita hayaan na lumapat ang kamay mo sa mukha ko, Vanessa. I mean, marumi mong kamay, saan ni Talia? Ah, ganun ba? Sige, halika dito. Halika, hinila ni Vanessa si Talia at tinapon niya sa swimming pool. Diyan ka, Talia, sana mamatay ka na, sigaw ni Vanessa. Nagmamadaling bumaba si Violeta at Miguel. Nakita ni Miguel si Talia na nasa swimming pool. Nagmandali siyang at tumalon sa swimming pool at tinulungan si Talia na makaahon sa tubig. Chantal, okay ka lang ba? Halika, hindi na gumagalaw si Talia. Mabilis itong binuhat ni Miguel at pinahiga, sinipsip niya ang tubig sa bibig ni Talia. Galit na galit si Vanessa habang nanonood. Miguel, umalis ka dyan. Hayaan mo siyang mamatay para mawala na siya sa buhay natin. Galit na singhal ni Vanessa. Lumapit si Violeta kay Vanessa at sinampal niya ito ng 2 beses sa mukha. Mami, bakit mo ako sinampal? Anong kasalanan ko sa'yo? Wala akong kasalanan kung bakit nalulunod ang impostor na yan. Sigaw ni Vanessa. Tanungin mo ang sarili mo kung anong kasalanan mo. Galit na singhal ni Violeta. Hindi nalunod si Talia. Nagpapanggap lang siya na nalunod nang makita niya si Miguel na nag-worry ito sa kanya. Tumulo ang mga luha ni Miguel at dinurog ang kanyang puso. I'm sorry, Chantal. Ako na ang humihingi ng sorry sa mga ginagawa ni Talia. Halika, umakyat ka sa taas at magbihis ka na bago ka pa magkasakit. Nagulat si Talia nang binuhat siya ni Miguel at nag-aapoy ang ilong ni Vanessa sa sobrang galit. Miguel, bakit mo siya binuhat? Ibaba mo ang malandi na yan. Dapat lang sa kanya na lunurin at mamatay dahil hindi yan siya titigil sa pagsira sa relasyon natin. Singhal ni Vanessa. Tama na yan, Talia. Sumusobra ng bibig mo. Hindi ko kailangan ng opinion mo. Yaya, magdala ka ng towel para kay Chantal, saan ni Miguel? Miguel, kinakampihan mo ba si Vanessa kaysa sa akin? Ako ang asawa mo. Miguel, pero bakit parang mas naniniwala ka sa kanya? Kailangan ko din bang malunod para kampihan mo ako, Miguel? Huwag mo naman sanang gawin yun. Sa harap ko, nasasaktan ako, Miguel. Galit na singhal ni Vanessa. Talia, tinulak mo si Chantal sa pool tapos gusto mong kampihan kita? Hindi ko kinukonsinti ang mga mali mo, singhal ni Miguel. Shut up, Miguel. Ikaw, Vanessa, lumayas ka na dito. Huwag ka nang magpakita sa amin ni Miguel. Sigaw ni Vanessa. Sino ka naman, Vanessa, para pagbawalan mo ako? Bahay ito ni na Mami, Violeta at ni Miguel. Hindi sa'yo. At isa pa, huwag mo lang tawagin ang pangalan mo, Vanessa, dahil kanina lang Talia ang tawag mo sa akin. Pero bakit kung may ibang tao, Vanessa, ang tawag mo sa akin? Kawawa ka naman. Paranoid ka na, Vanessa. Mukhang ikaw na ang magre-reveal ng katotohanan.
Lumalabas sa sarili mong bibig ang totoo at ang totoo mong ugali. Singhal ni Talea. Chantal, tama na. Huwag ka na munang magsalita. Saway ni Miguel. Kay Chantal, pareho kayong nasa galit ngayon. Baka ano pa ang mangyari. Miguel, ito na ang towel. Chantal, magpunas ka na. At may gatas akong tinimpla sa'yo. Sabi ni Lester. Dapat daw mainitan ang tiyan mo. Kasi nabasa ka sa tubig. Ayaw niya na magkakasakit ka. Saad ni Yaya Karina. Ang bait ni Lester, Yaya, ang layo sa ugali mo, Vanessa. Kaya huwag mong angkinin ang anak ko dahil hindi kayo magkatulad. Isa kang demonyo at isang anghel ang anak ko. Hindi ako si Vanessa, kaya tumigil ka na. Layas! Layas! Sigaw ni Vanessa. Ako lang ay may karapatan na magpalayas sa mga tao dito na nakatira. Talea, kaya tigilan mo na. Baka ikaw ang palayasin ko. Saad ni Violeta. Miguel, aakit muna ako sa kwarto ko para mag-shower. Thank you sa pagligtas mo sa akin, Miguel. Mauna na ako bago pa bumuga ng apoy si Vanessa. Baka pati kayo, sunugin niya. Seryosong sabi ni Talea. Wait, saad ni Miguel. Nakita ni Miguel ang balat sa dibdib ni Talea. Puti ang kanyang blouse at bumakat ang kanyang balat sa dibdib. Tinitigan ni Miguel ang mukha ni Talea. Naalala niya, noong first nilang mag-sex, mayroong balat ang dibdib nito. Pumikit si Miguel at pinipigilan niya ang kanyang sarili na yakapin si Talea. Nagligpit si Chantal ng kanyang mga gamit para uuwi muna sa bahay ng kanyang mami at daddy. Nagpaalam na rin siya sa kanyang mami Violeta. Mami Violeta, uwi muna po ako sa bahay ni mami at daddy. Tumawag sila sa akin kanina. Magpa-party daw sila sa bahay. Mauna na po ako doon, mami. Hindi ko na alam kung anong plano nila. Saad ni Chantal. Anak, konting tiis na lang ha. Makakapiling mo rin ang pamilya mo. Babalik din sa dati ang lahat. Huwag kang malungkot. Gusto ko masaya ka. Mahal kita, Chantal. Anak nang turing ko sa'yo. Chantal ka muna ngayon. Huwag kang mag-alala. Mababawi mo rin ang pangalan mo balang araw. Saad ni Violeta at niyakap niya na mahigpit si Chantal. Maraming salamat po, mami. Hihintayin ko kayo sa bahay bukas. Saad ni Chantal. Sure, Chantal, mag-iingat ka lagi, ha? Darating kami ni Miguel at Lester. Saad ni Violeta. Dumaan si Chantal sa opisina ni Miguel. Nagpaalam siya na bumalik muna sa bahay ng kanyang mga magulang. Vanessa, ang kapal na mukha mo. Lumabas ka dito sa opisina. Sinasadya mo talaga akong inisin, ha? Baka hindi ako makapigil sa sarili ko. Mapatay kita sa harap ni Miguel. Kaya lumabas ka na. Talea, ano bang problema mo? Nandito si Chantal para invite niya tayo sa party mamaya. Pinapupunta ako ni na Mami Veronica at Daddy Victor. Bakit ka ba nagagalit? At pwede ba, huwag mong tawagin si Chantal sa pangalan ni Vanessa. Dahil kapag narinig ko ang pangalan ng kriminal na yon, nawawala ako sa mood. Talea, gusto kong malaman mo kahit pangalan ni Vanessa. Kinamumuhihan ko, singhal ni Miguel. Vanessa, tigilan mo na rin ako sa pagtawag sa pangalan mo. Alam natin pareho na ikaw si Vanessa. Nakakadiri ang pangalan mo. Bukod sa marumi, kriminal, manloloko, magnanakaw pa na mukha. I-enjoy mo lang muna ang mukha ko at pangalan ko na ninakaw mo. Darating din tayo sa part na ikaw mismo masusuka sa sarili mong pangalan. Saad ni Chantal. Ang kapal na mukha mo pagsalitan ako ng ganyan sa harap ni Miguel. Baka nakalimutan mong nasa company ka namin ng asawa ko. Ako si Talea, ang asawa ni Miguel. Tandaan mo yan. Talea, tama na. Singhal ni Miguel. Miguel, mauna na ako. Sana makarating kayo sa party. See you tomorrow, Miguel. Saad ni Chantal. Anong party? Bakit magpa-party sina mami at daddy? Tanong ni Vanessa. Vanessa, mami at daddy ko, huwag mong panindigan ang pag-agaw mo sa mukha ko pati mga panggulang ko. Gusto mong angkinin? Di ka ba kinikilabutan? Balita ko, Vanessa, namatay ang mami at daddy mo. Condolence ha. Malungkot ako para sa'yo. Kahit minsan ba, hindi ba pumasok sa isip mo na karman mo na yun? Binalik sa'yo ang mga masasamang ginawa mo sa akin. Magbago ka na, Vanessa. Baka ikaw na ang next. Saad ni Chantal. Ang kapal na mukha mo. Huwag mo akong baliktarin, Vanessa. At ang kapal na mukha mo na magpa-party sa bahay namin. Hindi ako papayag. Sino ka ba para magdesisyon? Pinatira ka lang ni mami sa bahay pero wala kang karapatan na kumilos doon na piling mo totoo kang anak. Singhal ni Vanessa.
Chantal, umuwi ka na muna. Pakisabak kay mami at daddy. Darating kami bukas. Saad ni Miguel. Paglabas ni Chantal, tinitigan ni Vanessa si Miguel. Miguel, bakit ang bait mo sa babaeng yun? Akala ko ba galit ka kay Vanessa? Pero bakit iba ang nakikita ko? At parang kinakampihan mo pa siya. Kaysa sa akin. Ako si Talia. Bakit pinaparamdam mo sa akin na ako ang kontrabida dito? Saad ni Vanessa. Kung ikaw si Talia, ibalik mo ang tunay mong ugali. Bilang Talia, bakit pareho kayo ng Vanessa ng ugali? At saka, ang kayabangan kapag nagawa mo na, singhal ni Miguel kay Vanessa. Alam ni Miguel na si Vanessa ang kanyang kaharap, pero pinipigilan niya lang ang kanyang sarili dahil kulang pa ang mga ebidensya at nag-usap na rin sila ni Victor na itago muna nila ang katotohanan para sa kaligtasan ng lahat. Hindi alam ni Talia na alam na ni Miguel na siya si Talia. Sinasakyan niya lang ito para hindi mawala si Talia sa kanyang mga planong gantihan si Vanessa. Sa tuwing makikita ni Miguel si Talia, gustong-gusto niya itong yakapin ng mahigpit, pero pinipigilan niya lang ang kanyang sarili. Handa siyang magtiis para sa kaligtasan ng kanyang asawa. Chantal, ready ka na ba anak? Tanong ni Veronica. I-turn over na ang upuan ng daddy niya kay Talia bilang CEO. Kinakabahan si Talia dahil ang daming bigatin na businessman. Sumikat kasi ang kanilang business na isang garments, pang-export na rin sa ibang bansa ang kanilang produkto. Yes, mami, ready na po ako. Pero kinakabahan po ako, mami. Saad ni Chantal. Anak, wag kang kakabahan kasi lalo kang gumaganda. Ang ganda mo, anak. Mahal na mahal ka namin ng daddy mo. Saad ni Veronica. Mahal ko din po kayo ni daddy, mami. Ang swerte ko po na kayo ang naging magulang ko. Tura ni Chantal. Nathan, samahan mo si Talia. Huwag mong hayaan na makalapit si Vanessa sa kanya. Saad ni Veronica. Okay po, tita. Nandito na ba si Miguel at Vanessa? Tanong ni Talia.